So solve natin tong problem 1. The hook is subjected to 3 forces A, B, and C. So A equals 35 kilonewton, B equals 45 kilonewton. So this is the basic of statics of rigid bodies wherein we are calculating the effect of different forces, no? And then as you can see, we have here a two-dimensional figure kasi we can only see two axes X and Y. So if that is the case, two-dimension lang to. So for number 1, if the resultant of the force is 80 kilonewton and is acting along the positive x-axis, find the angle in degrees. So as you can see, meron tayong angle alpha, unknown si alpha, and also the value of the force C unknown. So sabi, ang resultant daw ng magiging force natin is 80 kilonewton na directed sa x-axis. So how are we going to find this angle? Sige. So if we sum forces along horizontal and then ang ating sign convention is positive to the right, so dapat ang maging summation ng forces along horizontal is 80 kasi sabi sa problem, ang resultant daw dapat ng mga forces ay 80. So ngayon, we will add all the horizontal components of the forces. So we start with C. Ang horizontal component force ni C ay C cosine alpha, di ba? If nagko-compute tayo ng horizontal component. And then, i-add natin yung horizontal component ni 45. 45 cosine 60. And then, subtract natin si 35. So, dapat, ito na lahat yung horizontal component ng mga forces. So, dapat ang sum nila equal sa 80 kasi ang resultant daw is 80. Okay, so naka-form tayo ng isang equation. We have C. We have two unknowns, C and alpha. No? So, ngayon, kailangan pa natin ng isang equation kasi dalawa yung unknowns natin. A tsaka yung C. So, to write another equation, we will sum forces along the vertical and then dapat ang maging summation ng forces natin along vertical is 0. Bakit 0? Kasi ang resultant force mo lang daw ay 80 to the right. So meaning dapat wala kang force sa vertical. So meaning dapat walang maging component yung resultant force natin sa vertical. So meaning if we will sum forces along vertical, no? So by the way, ito yung equation kapag sinimplify natin to. So sum forces tayo along the vertical. We have C sin A, yan yung component ni C sa vertical, minus yung component naman ni B sa vertical is 45 sin 60. Gumamit tayo ng minus kasi yung vertical component ni 45 nag-a-act dun sa negative x-axis, kaya negative siya. Kasi ang sign convention natin is positive upward, so minus 45 sin 60. And then, dapat naka-equate to sa 0 kasi wala dapat tayong component sa vertical. Okay, so we have two equations, two unknowns. No? So, pwede na natin makompute yung A. We just divide equation 2 by equation 1. So, pag dinivide mo yan, so magka-cancel yung C. And then, ano yung may iwan? Tangent A equals 0.42129. So, with that, using our calculator, no? Pindutin natin yan sa calcul. No need na mag-shape solve, no? Kunin lang natin yung arctan of 0.42129. So, lalabas na yung value ng A and that is 22.85 degrees. So, the answer is C. Next, if A is 60, what is the value of force C such that the resultant force acts along the x-axis? So, kapag this is a new problem, kapag A naman daw is 60, ano daw dapat ang value ni C para ang resultant ay nasa x-axis pa din. So, we will use the same equations pero this time meron tayong value ni A. No?
Ayan. So, ulitin lang natin, summation forces along vertical. Kung ang resultant mo nasa x-axis lang, so dapat 0 ulit ang summation ng forces natin along the vertical. So, we have C, vertical component ulit ni C sine A. So, ang A na natin ngayon ay 60 minus 45 sine 60. Therefore, makukuha natin na C equals 45 kilonewton and that is letter D. Okay, next, for the forces A, B, and C to be in equilibrium, what is the magnitude of the resulting force C? So, kung equilibrium daw yung tatlong forces na to, so ibig sabihin, pag sinabi natin equilibrium, wala tayong unbalanced force. So, meaning the summation of forces along X and the summation of forces along Y are both equal to 0. Kasi equilibrium di ba? Pag equilibrium, dapat 0 ang summation ng forces mo in all the axes. Sige, so summation forces along horizontal, C cosine A, ayan, C cosine A plus 45 cosine 60 minus 35 equals 0. Simplify natin yan, that will be C cosine A equals 12.5. Next, so dapat ganun din sa vertical, wala dapat tayong pag sinam natin ng forces along the vertical, dapat 0 din. So that is C sine A minus 45 sine 60, that is 0. Okay? So we have two equations to ano. So ang gagawin natin, katulad ng ginawa natin kanina, di-divide lang natin yung equation 2 by equation 1. So makukuha na natin ulit si A, cancel ang C, no? And then makukuha natin si tangent A equals 3.1176 and then tingin tayo sa calculator natin. So arctan lang ulit ng 3.1176. Huwag na kayo mag-shape solve pag ganyan arctan lang. Gamit lang tayo ng inverse function. So that is A is 72, no? Ayan. So makukuha natin si A and then we can now use yung A para makuha yung value ni C. So we can use either equation 1 or equation 2. Makukuha na natin si C. So let's say equation 2 ang gamitin natin. I-substitute natin ang na-compute nating A dito. Therefore, makukuha na natin si C and that is 40.926 kilonewton. And that is letter A. Questions? Class? Comment lang kapag biglang along the way lumabo ang boses or what. No? Comment lang tayo pag may hindi naintindihan. So, every after ng problem, titingin ako sa comment section kung meron kayong mga questions. No? So, bali, entertain ko yung questions nyo pag natapos ko i-solve yung problem. No? Kasi mahirap tumingin simultaneously sa screen na pinapresent ko tsaka sa mga comments nyo na nandito sa app. Okay? Sige. Tingnan natin. Problem 1. A ceiling weighing 540 Newton is supported by 3 cables as shown. As shown yan, no? May typo tayo. As shown. Wait. Ayusin ko. Ayan. As shown. An isosceles triangle is formed with angles 60 degrees. Okay? Sige. So, what is tension in cable B? So, for the first question, what is the tension in cable B? What is the tension in cable B? Okay? Sige. So, ito yung ating figure, no? I-redraw ko lang ng mas malaki. So, ngayon, meron tayong cables dito sa tatlo. So, syempre, pag sinabi natin cable, based sa review natin ng reaction, pag sinabi mong cable, ilan ang components ng reaction ng cable? Isa lang, no? Isa lang ang components ng reaction ng cable and directed siya dun sa axis mismo ng cable.
Kung saan nakadirect ang cable, nandun ang kanyang reaction. So, meaning, ayan. So, meron tayong reaction dito sa cable A, sa cable B, and sa cable C, no? So, ngayon, yung weight ng ating ceiling, sabi dyan, ceiling weighing 540 Newton. So, saan natin ngayon ilolocate yan? Or saan natin ilalagay ang weight ng ceiling? So, take note, ang weight ng every object is acting at their center of gravity, no? So, for this triangle, nasan ba ang center of gravity ng triangle na yan? So, let's say we draw a line from point A up to this point. So, take note, this is the midpoint ng B and C. So, ang location ng centroid ng ating triangle, no, that is at the 1/3 ng height. No? So, meaning if this is 1.5, so ang height niya is nasa 1/3. Ayan. So, ngayon, meron tayong downward load acting at this point. No? So, yan ngayon yung i-resist ng ating mga cable. So, dyan nag-a-act yung ating 540 Newton. So, ilagay natin yung mga resistance ng ating cable sa point A, sa point B, sa point C, and sa point A. Okay? So, ngayon, para ma-solve natin yung tension sa cable B, so magsasum tayo ng moment about the x-axis, no? Sorry. Ang makukuha natin is tension at A. Sige. So, if we sum moment about x-axis, ano si x-axis? So, kung ito, tinawag natin itong x-axis, yan. So, itong line na to, pag nag-moment tayo dyan, magka-cancel yung A tsaka si 540. Tama? Bakit magka-cancel si A tsaka si 540? Kasi dumadaan sila mismo sa x-axis, so wala silang distance from the x-axis. So, di ba, pag nagmo-moment ka, ina-times natin yung force sa perpendicular distance. Kung dumadaan yung tension at A at yung 540 Newton sa axis na yan, so wala silang distance sa x-axis. So, ang may distance lang sa x-axis ay itong C tsaka B. And they are at an equal distance papunta sa x-axis. So, meaning, equal lang yung madedevelop na force kay C and B. Okay? And then, moment pa tayo isa kasi with this equation, wala tayong masosolve eh. C equals B, wala tayong masosolve sa C equals B. So, ngayon, moment tayo isang beses pa about point A. So, kapag sa point A naman tayo nag-moment, ano yung makukompute natin? So, 540, 2B times 1.5. So, i-moment natin si B and C papunta kay A. So, dahil equal lang naman si B and C, so pwede na lang natin i-times ng 2 si B. And then, ang kanyang distance papunta kay point A is 1.5, no? So, 2B times 1.5. So, be careful sa moment na nakikreate ni B and C. So, let's say that is counterclockwise. Counterclockwise yung nakikreate na moment ni B and C papunta kay A. So, ngayon, si 540 naman, clockwise, no? Opposite naman si 540. Kaya, minus 540 times 1. So, bakit 1? Kasi, di ba, ang location niya is at a distance of 1/3 ni 1.5. So, that is 0.5. So, ang distance ni 540 papunta kay A is 1 meter. So, with that, mako-compute natin ang force kay B and that is 180 kilonewton. Sorry, that is 180 Newton, no? Meron tayong typo. So, ang answer natin sa 1 and 2 are both 180 kasi equal lang ang tensile force kay B and C.
Ah, sige. Next. Ay, sige, next. Number 3, what is the elongation of cable A? And what is the elongation of cable A if E equals 200 megapascal? Okay, so ang cable, dahil ang load ng cable is directed sa kanyang axis, so meaning a cable is classified as an actually loaded member. So ngayon, for actually loaded members, di ba, we can compute its elongation using the formula. Ano yung formula natin for... Yeah. So ang formula natin for elongation ng actually loaded member, di ba, is PL over AP, di ba? So later on, i-solve natin yun. Although, medyo strength of materials na siya, no? Kasi PL over AP. So, sinama ko na dito para kompleto yung makita yung tanong noong CE Board April 2023. Sige, so first, kailangan muna natin i-solve ang tensile force sa E. Kasi wala pa tayong tensile force sa E, di ba? Ang meron pa lang tayo is yung tensile force sa B and C. So, kailangan i-solve muna natin yung tensile force sa A. So, ngayon, meron na tayong force sa B and C, di ba? So, pag nag-sum tayo ng forces along the vertical, so magtutulong-tulong yung tatlong cable natin para buhatin yung 40 Newton na load. May typo ulit dito. So ngayon, substitute natin yung value ni tensile force sa B and C. So makukuha natin na ang tensile force sa A is also 180 Newton. So we can now calculate the deformation using the formula PL over AE. So substitute lang, 180 times the length of the cable is given as 56 cm. So sa strength of materials, we want our units na naka-Newton and millimeter kapag naman mga dimension. So, i-substitute natin yung length, which is 56, pero dahil naka-cm yan, ita-times natin ng 10 para maging 560. And then, ang area, given siya as 20, and the modulus of elasticity is 200 megapascal, no? So, substitute mo lang, we can solve that the deformation is 25.2, no? So, solve natin. Tingin tayo sa calcul. 180 times 560 over 20 times 100. Ay, sorry. 200. Okay, so that is 25.2. No? So that is 25.2. Class there. So that is letter B. Okay, meron ba mga questions? Pakilagay nyo lang kung meron kayong mga questions. Hindi ko makita yung figure. Ano nangyari? Hindi ko napansin. Hindi kita. Wait. Kita na ba, class? Ng slide sa 1 and 2 na tanong. Sige, sige.
Ayan, dito. Hindi yata daw nakita kanina. Hindi ko alam kung bakit. Sige, ulitin natin. So, di ba yung centroid ng ating ceiling, nandito nag-a-act at a distance of 0.5. Ayan, 540. And then, ang ginawa natin, nag-moment tayo about x-axis. Yung x-axis is yung line passing from point A papunta dito sa midpoint ni B and C. So ngayon, ang makukuha natin dyan, kasi kabilaan yung tensile force mo sa B and C. So pag nag-moment ka, makukuha natin na equal yung tensile force sa B and C, di ba? And then, pag nag-moment ka naman about point A, ang distance ni B and C papunta kay point A ay 1.5. So, dalawa sila. So, tinimes po na lang natin yung B kasi equal lang naman si B and C. So, 2B times 1.5. And then, yung moment ng weight, 540 times 1 equals 0. So, B is equal to C equal to 180 Newton. So, ang sagot natin sa 1 and 2 is A and A, no? Parehas 180. And then, for this one, so kailangan natin i-compute yung tensile force sa A. So, pag nag-sum tayo ng forces along the vertical, so we have A plus B plus C minus 540. So, substitute, makukuha natin yung tensile force sa A, and that is 180 Newton. So, we can now solve the deformation, PL over AE. Substitute lang natin, P is 180, the length is 560 kasi gusto natin naka-millimeter. So, i-times natin ng 10 yung length. And then, ang area, given siya as 20, and then modulus of elasticity is 200. Therefore, the deformation is 25.2, and the answer is letter B. Okay, meron ba ang question? Okay, so let's proceed sa problem 3. A pink roof truss is used for a residential building and loaded as shown. So if P equals 85 kilonewton, find the force in member BC. Okay. So, asan si member BC, no? Ito si member BC. Sige. So, first, kailangan compute muna natin yung reactions. Meron tayong roller sa A, and then meron tayong hinge sa G. Tama? Sige.
Sumulat. Wait lang Kasa, ayaw gumana nung panulat.
Ayan, sige. So, ayaw gumana yung panulat ko kanina. Sorry. Ayan, sige. So, let us solve this. So, solve muna natin yung reaction. Moment tayo about point B. So, meron tayong components ng reaction sa G, no? Sa G pala, sorry. This is GY and then this is GX. And then this is AY, no? So, para mag-cancel yung reaction sa GX and GY, we sum moment about point G equals 0. So, we have, sorry, sa A na lang tayo mag-moment, no? Summation of moment at A equals 0. Sige, so, moment at A, dadaan si AY, tsaka si G sub X sa point A. So, ibig sabihin, magka-cancel si AY and GX. So, meaning, makakompute na natin yung reaction sa GY, no? So, ano yung distance natin from A to B? No? So, hindi naka-indicate yung distance from A to B. So, let's say, meron tayong right triangle dito. Pwede natin makompute yan, no? So, meron tayong right triangle. Ito. Yan. No? So, sa right triangle na yan, pwede natin makuha ang dimension yan. Meron siyang height na 1.5. And then, merong width na 3 plus kalahati ng 3. So, 4.5. So, sa right triangle na yan, ito yung dimension niya. 1.5 by 4.5. Okay? So, to get the hypotenuse, kasi right triangle yan, so we just get the square root of the sum of the squares ng sides. Let's say, tawagin natin tong side AC. So, by Pythagorean theorem, we have 4.5 squared plus 1.5 squared equals AC squared. So, therefore, mako-compute natin si AC. And we have square root of 1.5 squared plus 4.5 squared. That is 4.743 41649. Okay? Ayan. So, ito yung ating side AC. And then, so, kunin na rin natin si side AB, no? So, if I will draw a vertical line dito, so makikita nyo na meron tayong, or pwede natin makompute yung angle, no? Para makompute natin tong segment AB. Okay, so let's say the angle is theta.
So, pwede rin natin makompute yung angle. Tangent theta equals 1.5 over 4.5. So, with that, makocompute natin yung angle theta. That is arctan of 1.5 and 4 divided by 4.5. So, makukuha natin yung angle theta 18.434948882 degrees. Okay? So, with that, so pag inanalyze naman natin si triangle ABD, yan. So, meron tayo ditong angle, no, na 90 degrees. If this is 3 meters, we can get the measurement of side AB. No? Meron tayong angle. So if we're going to relate yung AB and 3 meters, we have sine of theta, cosine of theta, that is equal to, yan. So, balikan natin yung triangle ha. Ito yung triangle natin. So, yung AB, adjacent siya sa angle na theta, and then yung 3 meters hypotenuse. So, yung trigo function na magre-relate sa AB and 3 is cosine, no? So, cosine of theta equals AB over 3 meters, no? So, makukompute natin ngayon yung side AB. We have 3 cosine of the angle. So, we have side AB which is 2.846049894 meters. Okay? And then, with that, pwede mo na rin makompute yung side BC. Kasi di ba meron na tayong na-compute natin previously yung side AC. So, pwede na natin makompute yung side BC para sa mga moment arm nitong mga forces. So, BC equals AC minus AB. Okay? So, we have 4.743 minus 2.846049894. So, makukompute natin yung measurement ni BC. Minus so that is 1.89. 7366596 meters. Okay, sige. So, moment at tayo about point A. Summation of moment at A, we have H2. Let's say, ang sign convention natin is positive counterclockwise. We have GY times, ang moment arm ni GY papunta kay A ay 9 meters. And then, i-moment natin yung mga H. So, we have minus H2. Moment arm ni H2 is yung AB. Ang value ni H2 ay sige, wala pa palang H2. Sa number 1, ina-neglect daw muna natin yung value ni H1, H2, and H3. So, si P lang ang imo-moment natin. So, minus P times 4.5 equals
0. Okay, so masasolve na natin si GY. So substitute, we have 85 times 4.5 divided by 9. So GY is 42.5 kilonewton. And then, masasolve na natin si AY, no? So, summation of forces along vertical equals 0. We have AY plus GY minus P, which is 85, equals 0. So, makukuha natin na si A sub Y is also equal to 82.5 kilonewton. Okay? So, we have figured out na kapag symmetrical yung load, halimbawa, P lang daw kasi yung may value muna, ine-neglect natin si H1, H2, and H3. As you can see, pag magsosolve ka ng reaction, pwedeng hatiin mo na lang, no, kapag symmetrical yung ating load. So, mahahati lang si 85 kay AY tsaka kay GY, no? Sige, so pwede na natin isolve si BC, no? So, si BC, that is a member na naka-incline dito. So, pwede natin siya ma-solve by passing a cutting plane, no? Para lumitaw yung kanyang internal forces. Sige, pass tayo ng cutting plane na dadaan kay segment BC, no? And as much as possible, if we are using this method of sections, so yung gusto nating daanan na members, dapat hanggang 3 lang, no? As much as possible, hanggang 3 lang kasi we can only write 3 equations of equilibrium, no? Summation of forces along X, along N, along Y, tapos summation of moment. So, 3 equations of equilibrium lang. So, sa kada section, we can only solve 3 unknowns. Kaya dapat, pag nagpapas tayo ng cutting plane, 3 member lang yung madadaanan natin. Okay? Okay, so, ngayon, lilitaw ngayon yung internal force dun sa 3 member na kinat natin, no? So, we have BC, we have CD, and we have BF. Okay? So, hindi natin alam initially kung ano yung nade-develop na force, kung tensile ba or compression. So, we can use the standard assumption na tensile muna yung force na made-develop. So, kapag tensile yung force, dapat yung direction ng force natin should be away from the joint, no? Papalayo dun sa mga joints natin. Okay? Ayan. So, ito na yung meron tayong reaction dito na 42.5. Ayan. So, ang titignan lang natin is itong left side, no? Yung ating free body diagram. So ito, hindi nyo na muna titignan, no? Kasi ang inanalyze natin is yung left side ng free body diagram. Okay? So, with that, pwede na natin isolve si BC. So, to solve for BC, pwedeng mag-moment lang tayo about point D, no? Sige, so moment tayo about point D. And then, i-resolve natin into components si BC and i-resolve natin into components vertical and horizontal yung BC. So, this is FBC cosine theta, no? And then, this is FBC sine of theta. FBC cosine of theta. Okay? Sige. So, summation of moments about point D equals 0. So, ano yung mga may moment kay point D? So, let's say, positive counterclockwise yung direction natin. So, we have, so, ang may moment na counterclockwise kay D is si FBC sin theta, no?
So we have F sub BC sin theta. Anong moment arm nitong vertical component? Yan. Let's say hindi pa natin yan alam. Gawin muna natin B. Times B. Yung moment niya is clockwise, so dapat gawin natin negative. Next, yung horizontal component, yung moment ng horizontal component, so minus FBC cosine of theta times H. Ayan. And then, yung moment ni 42.5 kilonewton. So, clockwise din, kaya minus 42.5 times 3 equals 0. Okay? So, meron na tayong value ni angle. Diba, na-solve natin kanina yung angle theta. So, ang wala pa tayong value ay si B at si H. So, pwede natin ma-solve yan using this triangle. Ayan. So, meron tayong triangle dito. Triangle ABD. So, meron tayong theta. Pwede natin ma-compute yung H. No? Kasi this is 3 meters. If this is theta, na-solve natin yung AB kanina. So, pwede mong ma-solve itong H. So, paano natin isosolve si H, di ba? Sine of theta, that is equal to H over AB. Kasi AB, na-solve natin yan kanina. Ito yung value ni AB, 2.84. So, makukuha na natin si H. I-substitute lang natin. So, H equals AB is 2.846049894 sine of theta. Ang angle natin is 18. Ito yung angle natin. Sige. So, sine A. So that is 0.9, no? So H is 0.9. And then, si side B, so pwede na natin ma-compute si side B kasi if this is theta, this will be 90 minus theta. So meaning this is also theta. So looking at this triangle, let's say tawagin ko to as point J. Looking at triangle BJD, tangent theta equals B over H. No? So pwede mo naman ma-solve si B. So meron na tayong H. Solve natin si B, that is so 0.9 tangent of A. So that is 0.3. So 0.3 naman si B. Okay, so substitute natin si H equals 0.9 tsaka si B equals 0.3 dito sa equation natin. Masosolve na natin si FBC, no? Sige, so FBC sine of theta times B, which is 0.3, minus FBC cosine of theta times H, minus 42.5 times 3 equals 0. Ayan. Sige. So, substitute mo yan, masosolve natin si FBC, and that is F sub BC equals negative 134.8
396,806 kilonewton, no? Okay, nag-negative siya, ibig sabihin, baliktad yung assumption natin sa tamang sagot, no? Hindi mali yung value, pero baliktad lang ng assumption. So, meaning, instead of tension, so lalagay lang natin na compression to. Okay, so, yung sagot natin sa number 1 is letter C. So, letter C. 134.4 compression. No? Next, when H1 equals 11, H2 equals 16, and H2 is 27, find the reaction at the roller A if P equals 0. No? Sige. So, this time, may value naman yung mga H pero si P wala. No? Solve natin. So, H1 is 11, H2 is 16, and then H3 is 27, no? So, 27 yun na, yung pangatlong given. So, paano natin masosolve yung reaction sa A? No? So, pwedeng moment muna tayo sa A, tapos mako-compute natin si G. Summation of moment at A equals 0, we have. So, pag nag-moment tayo sa A, meron na tayong mga moment arm, no? Na-compute natin yan kanina. Gy, and then this is Gx. Sige, so positive counterclockwise, ang moment ni Gy papunta kay A is counterclockwise, Gy times 9. And then si Gx walang moment kasi dumadaan siya kay point B. So ngayon, next naman is si 11. Si 11, nasa point A mismo si 11, so wala siyang moment about A. Then si 16, i-moment natin. Ang moment arm ni 16 is AB. And then, ang moment ni 27 clockwise din. So, minus 27 times moment arm is AC equals 0. Si AB and AC, meron na tayong value niyan. Na-compute natin yan previously. So, i-substitute lang natin. Si AB, ito yung value ni AB. Substitute lang natin. And then, si AC, ito yung value ni AC. Dito na. Okay? So, minus 27 AC equals 0. So, mako-compute na natin si Gy. Ilan si Gy? That is 16 times 2.84 6049894 plus 27 times 4.74 341,649 divided by 9. So, ilan yan? 19.289. kilonewton, no? So, yan yung reaction natin kay G. So, to get the reaction at A, pwede tayo mag-summation of forces, no? Summation of forces along Y equals 0. We have AY plus GY minus the vertical components ng mga force, no? So, ngayon, di ba, na-compute na natin yung angle theta.
if this is theta, this is 90 minus theta. So this will be theta, no? So ang vertical components ng mga forces ay kapag minultiply natin sila ng cosine theta. So since pare-parehas naman sila ng orientation, pwedeng pagsama-samahin natin yan, 11 plus 16 plus 27, bago natin i-multiply yung cosine theta para makuha yung vertical component equal 0. So meron na tayong angle theta na compute natin before, meron tayong gy, substitute lang natin, mako-compute natin si ay. Yan. Okay, so ay equals 31.93900,437 kilonewton. Okay? And that is letter B. No? Next, when H1 equals 11, H2 equals 16, H2 equals 27, find the reaction at G. Okay. So for the reaction at G, di ba? Dalawa kasi yung component ng reaction sa G. Na-solve na natin si Gy. So isolve na lang natin yung isa pa. Gx naman. No? So kung ang vertical component ay cosine, so syempre ang horizontal component ay sine naman. No? Ito lang naman yung i-resist na horizontal component ni G sub x. So ibig sabihin yung G sub x equal na siya sa sum nitong tatlo. Okay? Sige, so summation forces along horizontal tayo. Summation forces along horizontal equals 0. We have 11 plus 16 plus 27 sine of theta minus G sub x equals 0. Substitute. Tingin tayo sa calculator. So, papalitan lang natin to ng sign. So, therefore, yan na yung value ng reaction sa G. X. 17.07629936 kilonewton. Okay? So, tinanong sa number 3 is yung vertical reaction at G, no? So, meron na tayo nun. Masosolve na natin yung number 3. So, that is letter B. Pero just in case na itanong yung find the reaction at G, hindi sinabi kung horizontal or vertical component. Kailangan natin computein yung resultant. G equals Gx squared plus Gy squared. No? Substitute lang natin yan. So, 17.07629936 squared plus Gy. Yung Gy natin is ito, 19. Teka. Okay. Ang G sub Y pala is, sorry. Ang G sub Y is 19.289. 19.289. 89373 squared. So therefore, G equals
plus 19.289,89373. So 25.762,37567 kilonewton. So ito yung resultant reaction sa G, no? Yeah. Okay, sige. So may questions? Yan. Mali yung choices ko dito sa sa number 3. Okay. Check ko lang ulit yung computation natin. Yan. Sige. Ayan. So 19, tama. Ayan. So ito yung vertical reaction at G. Okay? Sige. So mali lang yung choices ko dito sa 3. Let's move to the next problem. Sige, tingnan ko lang kung may mga questions. Meron ba tayong mga questions, class? Kung walang nagtanong, no? Sige. Next. Flexible cable CF and DE brace the truss at its center panel. What weight W will cause a compressive force of 8.9 kilonewton in member CB? No, ayan. Okay, sige. So, ang sabi will cause a compressible force of 8.9 in member CD, no? And then take note, itong CF and DE are flexible cables. So, pag sinabi nating flexible cables, ano ibig sabihin nun? So, syempre, pag cable, di ba, masasubject lang siya sa tensile force. So, meaning, hindi mo pwede isubject ang cable sa compressive force. Kaya, for this problem, ang iki-carry lang na load ng CF at DE ay tensile load. Okay? So hindi sila pwedeng mag-carry ng compressive load. Sige. So isolve muna natin ngayon yung magiging reaction sa ating roller at hinge, no?
Sige. Solve natin yung reactions in terms of W. So let's say sa A, that is AY, and then sa B, we have BY. Then BX. No? Sige. Solve natin yung reaction sa A. So pwede tayo mag-moment about point B. Summation of moment about point B equals 0. So positive counterclockwise. We have AY. We have AY. Ano ang moment arm papunta kay B? That is 12. Minus W times 4 equals 0. So mako-compute natin na A sub Y equals W over 3. No? And then, pass tayo ng cutting plane dito. So, dito, no choice tayo kasi wala tayong cut na magagawa na tatlo lang yung dadaanan. So, no choice tayo dyan na dadaanan talaga natin yung apat na members na yan. And then, analyze natin yung free body diagram. So, lilitaw ngayon yung mga forces. Okay. So, ngayon, yung CF and DE, cables sila, no? Cables. Pero, they are redundant members kasi. So, let's say, wala muna tayong isusulat na direction nung CF and DE, no? So, there is a way kung paano ma-determine yung tamang direction ng mga diagonals na ganyan. So, as you can see, class, di ba? Meron tayo ditong reaction na W over 3 upward. W over 3 upward. So, ngayon, looking at the member, this is force in member CD, this is force in member EF. Kung makikita nyo, si CD at si EF parehas horizontal component. So kung yan lang ang forces natin, magiging unstable yung ating truss, magiging unstable kasi, bakit magiging unstable? Kasi walang magre-resist nung vertical force na W over 3, no? So ngayon, yun yung purpose kung bakit meron tayong diagonals dyan sa gitnang panel, no? Dahil walang magre-resist ng W over 3. So ngayon, kung upward si W over 3, ang assumption kasi sa mga diagonals, lagi silang maghahati sa ire-resist na load, no? Let's say, i-disregard nyo muna yung information na cable CCF and DB. So disregarding that information, ang standard is that kung ano yung i-resist na force, dapat ganun yung maging direction ni CF at ni DE. So kung nakikita nyo dito, di ba, ang upward force is W over 3. So kailangan i-resist yung upward force na yan. So ngayon, dapat ang maging vertical component ni CF at ni DE should be downward para ma-resist si W over 3. And then, ang assumption is maghahati lang sila. Yan. So, yan ang standard assumption. So, ngayon, ito na ngayon yung force kay CF. Tapos, ito na ngayon yung force kay member DE. Okay? So, yan ang standard assumption. So, kapag walang sinabi na cable si CF at DE, yan ang kanilang magiging reaction, tapos equal. Equal ang reaction kay CF. I mean, equal yung internal force kay CF kay DE. Pero, sabi sa problem, flexible cable si CF and DE. So, meaning, pwede lang silang masubject sa tensile force. So, ganito ngayon, no? Meron tayong information na flexible cable sila, so tensile force lang. So, kung titignan nyo, dito sa dalawang diagonal members, si CF ay tension, si DE ay compression, no? Kasi si CF ang
tensile force niya directed away from the joint C. Pag sinabing directed away, papalayo siya kay C, 'di ba? Kung makikita nyo, si CF papalayo kay C. Pero si DE towards point D. So kung ganun, ibig sabihin compressive si DE. So kung compressive si DE, hindi pwede yon. Kasi nga, flexible cable lang ang CF at DE. So if that is the case, hindi magbubuhat ng load si DE kasi cable siya. So magiging slack si DE. So hindi siya makakapag-carry ng compressive force. So therefore, gagawin lang nating 0 si DE. Therefore, si CF lang ang unknown dito sa mga diagonals. No? Kasi 0 na si DE, si CF na lang yung isosolve natin. So, para ma-solve si CF, since siya lang naman yung magre-resist ng vertical force, edi mag-summation forces na lang tayo along the vertical. We have W over 3 minus F sub CF, vertical component. So, paano ma-compute yung vertical component ni CF? As you can see, ang sides niya ay 4 and 4. So, ang angle niya is 45 degrees, no? Kahit hindi mo na isolve. So, sine 45 or cosine 45, parehas lang, equals 0. So, therefore, expressing FCF in terms of W, that is square root of 2 over 3 W. So, ito na si CF. So, ang tanong, what weight W will cause a compressible force of 8.9 kilonewton in member CD? Oh, so, paano ngayon yun, class? So, sinabi na, sorry, si CD pala, no? So, paano natin ngayon mako-compute yung CD? Okay, so meron na tayong CF in terms of W. So, pwedeng ang gawin natin, mag-moment na lang tayo about point D, no? Kasi kapag nag-moment ka about point D, ayan, so magka-cancel na yung EF. So, pwede natin ma-compute si CD. Okay? Sige. So, summation of moments about point D. Ay, mali ako ng letra. Sorry. This is E pala. Kaya pala nalito ako bigla. This is E. Okay. E pala yan. Sorry. So, summation of moment tayo about E. Sorry. So, about E tayo. We have W over 3. Negative yan kasi clockwise ang moment na nakikreate ni W over 3 kay E. That is 4. And then si CD, clockwise din. So FCD times 4. And then how about si CF? No? So ano yung moment ni CF papunta kay E? So pag niresolve natin into component si CF, yung vertical component niya dadaan kay E. So wala nang moment yung vertical component. Ito. Yung vertical component ni CF dadaan kay E. So wala nang moment yon. Ang meron na lang is yung horizontal component. Clockwise din, kaya minus F PF times cosine of 45 degrees equals 0. So that's it. So kung titignan nyo dito, inassume natin na tension si CD. Diba? So ibig sabihin, pag sinubstitute nyo yung value na 8.9, sabi kasi
cause a compressible force of 8.9. So, dapat negative 8.9 ang isubstitute natin. Kasi ang initial direction natin for CD naka-tension. So, we have 4/3. Si CD is 8.9 pero compression, kaya dapat negative 8.9 times 4. Minus si CF, na-solve na natin siya previously. In terms of W, that is square root of 2/3 W cosine 45 degrees equals 0. So therefore, masasolve na natin si W. So ilan? Yeah, now. So that is 21.36. Ganun. Ay, sorry. Di ko pa nalagay yung moment arm ni CF cosine 45 degrees. Sorry. FTF cosine 45 degrees times 4. So, therefore, that is 13.35. So, 13.35. Okay, so that is letter B. Next, determine which tension diagonal is acting and the force in it. So, alam na natin si CF, no? Kasi si DE 0 lang. So, si CF na agad yung sagot natin. Dalawa yung CF. So, kung manghuhula ka, dapat si B and D yung piliin mo. B or D yung pipiliin mo. Pero syempre, hindi natin kailangan manghula dahil alam natin isolve yan. So, to solve for CF, dahil meron ka ng W, edi substitute mo na lang si W dito, di ba? Mako-compute na natin si CF. Sige, so solve natin si CF. Times ko lang ito na square root of 2/3. Ayan. So that is 6.29 kilonewton. Okay, and that is letter B. Next, what is the force in member AC if the load W is 20 kilonewton? Okay, so ang tinatanong naman is yung load kay AC. So, madali na lang yan kasi sinob natin yung reaction natin in terms of W. So, i-analyze na lang natin si joint A. Okay. So, analyze natin si joint A. So, pag in-analyze natin si joint A, lilitaw ngayon yung internal force sa joint A, no? Yan. So, dalawa ang forces natin kay A kasi galing sa mga members, no? AC and AE. Tapos, don't forget na may reaction tayo kay A na W/3. So, kung ang W ay 20, substitute na natin. Ayan. So, as you can see, ang standard assumption ng direction is tension, no? Pero sa mga method of joints, there are times na kaya mo agad i-determine kung ano yung tamang direction. Katulad dito, ang upward na force na i-resist ay 20/3 na upward. So, dapat ang maging vertical component ni AC ay downward para ma-maintain yung equilibrium, no? Kaya,
Kung downward si AC, ibig sabihin, ang nade-develop sa kanya is compression kasi towards the joint ang kanyang reaction. No? So obviously, si AE naman dapat tension. Pero si AC lang naman ang hinahanap. So ibig sabihin, we can sum forces along the vertical and then masosolve natin si AC, no? 20/3 minus vertical component ni AC. So that is AC sine 45 degrees. So pwede na natin masolve yung force kay AC and that is 20/3 divided by sine 45 degrees. Okay? So that is 9.43 kilonewton. And then we have to note na that is in compression. So the answer is letter A for number 3. So may questions ba? Wait lang ha. Break time lang ng 1 minute lang. Inom lang akong tubig. Sige. May nakita akong question. Bakit wala load dadalhin si DE as compression? Sige. Kung imagine kung meron kang cable dyan sa kung nasan ka man, no? Maghawak ka ng cable, tapos itry mo i-compress yung cable. Di ba hindi siya nako-compress? So, ibig sabihin, kahit nandun siya, dahil cable siya, hindi siya makakapagbuhat ng compressive load. Kahit part siya ng truss, dahil cable siya, hindi siya makakapagbuhat ng compressive load. Nagets ba yun? Sige, continue natin. Next. Ayan. Diagonals. Diagonals BG. Ano yun? BG, CF, CH, and DG can brace the truss in tension only. Oh. Another similar problem pero mas madami, no? Mas madaming mas madaming members. Pero kung titignan nyo class, ano pa din to? Cable pa din yan. No? Hindi lang sinabi explicitly, pero dahil sinabi na
can brace the truss in tension only. So, ibig sabihin, cable pa rin sila, di ba? Sige. So, what is the force in member FB? Ayan. So, may mga questions na ulit. Sige. So, solve natin to. Okay, sige. So, ang tinatanong is force sa member FB. So, since malapit yan dito sa mga cable, no? So, similar solutions lang na ginawa natin previously. Kailangan natin ma-solve muna kung ano yung mga magiging force dun sa cable. Okay? So, lagay natin ulit yung component of the reaction sa B. Ganun din kay B. So, we have EY. CEX. CEX sigurado horizontal, no? Bakit horizontal CEX? Kasi, isa lang naman yung horizontal load na i-receive. So, dapat opposite siya dyan. Opposite siya dyan, no? So, sure tayo na dapat to the right si EX. Okay? Sige, solve muna natin si DY. Summation of moments about point E, no? So, kay E tayo mag-moment para makuha si BY. Positive, counterclockwise. So, let's say P1 times, gano'n kalayo si P1 papunta kay EY? That is S1, ano? That is S1 plus S2 plus S3 plus S4, no? And then, ano pa? Si P sub 2, gaano kalayo si P sub 2 papunta kay E? That is S3 plus S4. Then, P sub 3, gaano kalayo kay E? That is 2.25. Ayan. Minus BY, gaano naman kalayo si BY papunta kay E? That is S2 plus S3 plus S4, no? So, S2 plus S3 plus S4 equals 0. Wait lang. Palitan ko muna ito ng S3 plus S4 para consistent tayo ng puro variable. Ayan, no? Tapos, i-substitute na lang natin yung mga value. P sub 1 is 0. So, wala daw P sub 1. So, 0 na itong first term. Plus, P sub 2. Anong value ni P sub 2? 3. Moment arm is 2.25 plus 2.25. Plus P3. Ang S4 ay 2.25
Therefore, masasolve na si by. Minus by 3 plus S3 plus S4 equals 0. Okay? Sige, so using this equation, isolve lang natin si by. So, ano na yung magiging force kay by? We have 3, 2.25 times 2 plus 3 times 2.25 divided by 3 plus 2.25 plus 2.5. Okay, so that is siguro in fraction na lang muna natin isulat para hindi na natin kailangan isulat lahat ng decimals, no? Sige, so may by na tayo. Gawin natin yung ginawa natin kanina, di ba? Magpapas tayo ng cutting plane dito sa segment na to. Tapos, analyze natin yung, let's say, left side of the free body diagram. Pag in-analyze natin yung left side, ito yung magiging thrust natin. Yan. So, meron tayo ditong P1 na 0. Tapos, meron tayong reaction na 81 over 31. And then, meron tayong FG saka BC. Okay, so tinamaan natin yung mga cables. So, dapat ilagay natin siya ulit. Ang load na i-resist is upward na 81 over 31. So, dapat maging downward ang reaction or ang direction ng mga tensile load, no? So, we have FBG tsaka FC. Again, dito sa dalawa, si BG ay directed toward the joint. Si BG ay directed towards the joint. So, ibig sabihin compression si BG. Kung compression si BG, hindi siya magre-resist ng load. So, ibig sabihin, 0 lang siya. No? So, tingnan nyo maigi. If this is point F, if this is point B, pwede mo nang i-analyze si joint B. Pag i-analyze mo si joint B, ang magiging reaction lang dyan, di ba? Ito si 81 over 31. Let's say ito si BC. Let's say ito si AB. Wala na si BG. So, ang tanging load or ang tanging member na magre-resist sa 81 over 31 ay si BF lang, no? Si BF lang ang magre-resist niyan. So, dapat compressive din para masalo niya yung 81 over 31. So, considering joint B, pag nag-sum ka ng forces along the vertical, so makukuha mo na si BF dapat equal siya sa 81 over 31 or 2.61 2903226, no? Wait lang, mali. Ba't kaya mali? Check natin. Check lang natin yung calculation natin. Ay, sorry. Si F, hindi natin na moment si F, sorry. So, dagdagan ko lang to ng plus F times. Sorry, hindi ko napansin yung si F. Plus F times H. Ang H ay 3, so dapat may plus F times 3 pa dito. Kasi counterclockwise si F. So, dagdagan ko lang to ng plus F 1.5. H is 3. Ayan. So, makakompute na natin si BY. Okay? So, mali itong initial na BY. So, dagdagan ko lang siya ng 1.5 times 3.
Therefore, ito na. Bitin pa din. May typo pa dito na isa, sorry. 2.25. Therefore, dy is 3.3. Sorry for that. So, 3.3 dapat dito si by. And then, so therefore, dapat si bf 3.3, no? Okay? So, tama yung answer na letter B. 3.3. Next, what is the force in member DH or HD? Sa kabila naman. So kung sa kabila yon dapat mag-pass din tayo ng plane, no? So, para ma-analyze natin si DH, sa kabila naman tayo mag-cut. Pass tayo ng cutting plane. Tapos, right side naman ng cutting plane ang i-analyze natin. Wala. Wait lang. Sige. So, analyze natin yung right side of the cutting plane. So, pag dinrawing natin yan, we have PH, CD, tapos meron tayo dito P3, may F, may F, no? Tapos may reaction dito. EY, no? May reaction EY. So, solve muna natin si EY, no? Wala pa pala tayong EY. And then, si EXI to the right. Okay? Ayan. Sige. So, wala pa tayong expression for EY. So, isolve muna natin, no? Balikan natin tong figure natin kanina. So, nag-moment tayo kay E, nakakuha tayo ng expression kay BY. So, nakuha natin si BY. So, pag nag-sum tayo ng forces along the vertical, makukuha natin si BY, no? Summation of forces along the vertical, hindi dito titingnan hindi dito sa free body diagram na yan. Doon sa kanina. O, balikan natin. So, ang mga forces natin, P1, P2, P3, tapos BY and BY. So, simple lang, BY plus EY minus P1 minus P2 minus P3 equals 0. Sige, so substitute natin, 3.3 daw si BY. P1 is 0, P2 is 3, P3 is 3. So
So, makukuha natin si EY, that is 6 minus 3.3. So, EY is 2.7. So, P3 is 3 kilonewton, EY is 2.7. Okay? So, tignan nyo class ngayon. Di ba? Merong downward na 3, merong upward na 2.7. So, ano ngayon ang dapat na direction ni CH at ni GD? So, dapat downward sila, dapat upward sila. Yung vertical component nila dapat maging upward kasi mas malakas yung force na downward na i-resist, no? Tingnan nyo. Ang downward 3, ang upward is 2.7. So, overall, parang meron tayong kailangang i-resist na downward na 0.3 kilonewton, yung 3 minus 2.7. So, para ma-resist yung downward na yan, upward dapat ang maging reactions natin upward dapat yung maging force kay CH tsaka kay GB. If that is the case, CH will be compression and then BG is tension. So kung compression si CH, sabi ng problem, can brace the truss in tension only. So zero na siya, hindi siya makakapag-carry ng load. So si DJ lang ang magbubuhat ng loading. Okay, so kung tinatanong yung force kay member DH, kung tinatanong yung force kay member DH, so pwede muna natin ma-solve na si DG, no? Solve muna natin si DG. Summation of forces along the vertical equals 0. So this time, dito na tayo titingin sa free body diagram natin dito. Dito na tayo titingin. O, ano mga forces mo along the vertical? EY na 2.7, P3 na 3 kN, tapos si DG, no, na upward. DG upward. So, ang dimension is 3 by 2.25. Tama? So, ang slope ni DG is 3 by 2.25. So, to get the vertical component, that is 3 over the hypotenuse of 3 and 2.25. Kasi di ba ang vertical distance is 3, tapos ang horizontal distance from C to D is 2.25. So to get the vertical component, edi yung vertical side divided by the hypotenuse ng 3 tsaka 2.25. Okay, so makukuha mo na si DG. Ilan? DG equals so DG equals 0.375. Okay? So kung meron ng DG, pwede na natin i-analyze si point D. Oh, tama. Pwede. Pwede na natin analyze si joint D. Kapag in-analyze si joint D, ano lang ang force na makikita? Ito, tignan maigi si joint D. Yan. So, tignan si joint D. Ito, di ba? So, ang mga forces lang dyan ay si DG na 0.375, si P3 na 3, tapos yung dalawang horizontal force. Okay? So, imagine, meron kang 3 kN pababa, tapos yung pataas mo, 0.375, pero hindi pa vertical. So, ang kailangan na maging direction ni DH ay pataas. No?
So, pag nag-sum tayo ng forces along the vertical, pwede na natin makompute si DH. That is DH plus 0.375. Vertical component is 3 over square root of 3 squared. 3 squared plus 2.25 squared minus 3 equals 0. So, pwede na makompute si DH, and that is 2.7. Tama? Ayan. So, 2.7 kilonewton. And we know na tension niya. Kasi away yung kanyang direction, away from the joint. So, number 2, that is 2.7. Next, find the force in cable FC. Actually, tapos na yata natin yun, force in cable FC. Pag binalikan natin previously, hindi pa. Pero ito siya, no, FC. Sige, pag binalikan natin tong kanina, yung free body diagram natin sa first cut, pwede mo na makompute si FC. Summation forces lang tayo along vertical. Nakuha? So, anong dimension? Take note, H is 3, S2 is 3. So, ang slope ay 3:3, no, ni FC. Tignan nyo itong free body diagram natin dito. Ang vertical forces lang ay si 3.3. So, ang may vertical component lang ay si FC. Si BJ kasi 0 eh. So, si FC lang yung magre-resist ng 3.3 kN na force, no? Meaning, saan na yun? Ayan. So, balik tayo dito, no? So, kung nag-sum tayo ng forces along the vertical, so, pag nag-sum tayo ng forces along the vertical, we have, 3.3 minus FC. Vertical component is 3 over square root of 3 squared plus 3 squared equals 0. So, mako-compute na natin si FC. That is 4.67. And we know na tension niya. Okay, so that is letter C. So that is letter C. Okay?